Sa likod ng bawat kanta at bawat luha, may isang kwentong hindi natin madalas marinig. Sa mga libingan at burol, may mga tinig na nagbibigay buhay sa mga alaala. Sino nga ba ang mga taong ito na nag-aalay ng kanilang boses sa mga namaalam na? Kantorit ang tawag dito ng mga Itawes. Sa kanilang paniniwala, sa pamamagitan ng kanilang pag-awit ay inaalay nila ang mga kaluluwa ng mga yumao sa Diyos. Sa pamamagitan din ng pagkakantor, naiibsa ng pagdadalamhati ng mga kaanak ng yumao. Isa sa mga kilalang nagsasagawa ng pagkakantor ay si Sir George B. Andal Jr. o mas kilala sa tawag na Poncio. At dito nga sa lungsod ng Tuguegarao namin siya nakilala. Siya ay 25 taon nang nagkakantor. At simula bata pa, madalas na siyang isama ng kanyang lolo at lola sa pagkakantor. Saksi siya sa pagbabago ng tradisyon na pagkakantor at ang makabagong pamamaraan nito. Gayunpaman, patuloy niyang inaalay ang kanyang tinig para sa mga yumao na. Si Sir George ay 44 na taong gulang na napanganay sa kanilang magkakapatid. Siya ngayon ay kasalukuyang nakatira sa barangay ng Kataggamban Viejo. At sa pahintulot ni Sir George, kami nga ay nagtungo sa kanilang tahanan upang siya ay ma-interview. Paano po nagsimula ang inyong pagiging kantor? Parang hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang aking pagiging kantor, pero medyo maraming taon na rin. Nag-start ito noong meron kasing isang ililibing, tapos hindi po nakapunta yung talagang kantor na in-invite nila kasi sa amin may mga kantor po na ini-invite kapag may libing, at siyempre nakiki-coordinate kami at umaayon kami sa oras na ibinibigay ng simbahan. Nung time na yon, parang nandoon na kami sa point na malilate na yung ililibing para sa misa niya. Wala pa yung kantor, at dahil alam ng community na marunong ako sa dasal, so tinawag nila ako at ako yung nag-lead nung prayer bago ilabas yung kabaong nung patay sa kanilang bahay. So yun yung nakita kong simula ng aking pagkakantor, at mula na noon ay may mga nag-i-invite na sa akin para magdasal ng dasal pang patay at para magdasal kapag may ililibing. Paano nyo naman po inilalarawan ang iyong nararamdaman kapag nagkakantor sa isang libing? Depende. Minsan kapag hindi naman ako related doon sa ililibing, parang it's an ordinary prayer lang na reflective yung prayer. Pero kapag meron akong personal na attachment doon sa ililibing, syempre mas emotional, at minsan hindi mo rin maiiwasan na mayroong point doon sa dasal na maalala mo yung mga pinagsamahan ninyo, at maiiyak ka din at madadala ang emosyon mo sa habang nagdadasal. Marami pa rin po bang nagsasagawa ng pagkakantor? Dito sa amin sa Kataggamban, halos lahat po ng Katoliko at minsan pati mga Aglipayans ay nagsasagawa pa ng mga pagpapakantor at pagpapanovena kapag may mga namamatay. So unang-una, bago po ilabas ang kabaong ng patay kapag araw ng libing, ay meron pong nagdarasal at merong nagkakantor. Kapag po inililibing, meron na namang nagkakantor. Pagbalik nila sa kanilang bahay, meron na namang nagkakantor. At pagkatapos nga ng libing ay sinasagawa nila ang 9 days na novena na meron ang kantor doon
Kapag pagdating ng 40 days na naman, bago mag 40 days, 9 days bago ang 40 days ay meron na namang novena na kung saan after ng novena ay merong nagkakantor. Ganun din pagsapit ng kanyang anniversary. So, parang dito sa amin, still pinapractice pa rin ang pagkakantor. Sa inyo pong karanasan, may pagbabago po ba ang pagkakantor ngayon kumpara sa tradisyon na pagkakantor? Ay, nako, kung sa panahon natin ngayon, ikukumpara natin sa mga nauna sa atin, marami at malayo na ang pagkakaiba ng pagkakantor noon sa ngayon. Kasi dati-rati, ang pagkakantor ay meron silang mga ginagamit na instrumento. Halimbawa dito sa amin sa Katagaman, gumagamit sila ng brass band. At kapag ka medyo yung pobre or kulang sa budget yung pamilya, gumagamit lang sila ng saxophone at 5-5 or kahit anong mga string instrument. So yun na yung ginagamit nila na accompaniment ng kanilang pagkakantor, accompaniment ng mga kanta nila. Kung sa ngayon na dahil wala ng mga marunong na gumamit ng mga instrumentong yon at namatay na rin yung mga original na kantor, nagiging a cappella na at yun nga yung mga natuto na lang doon sa mga original na kantor ay sila na ang gumagawa. Parang ako, halimbawa, hindi ako marunong sa kahit anong instrumento. So kinakanta ko na lang ayon sa mga natutunan ko sa mga naunang mga kantors. Naisip niyo po bang ituro sa mga nakababata o makabagong henerasyon ang inyong pagkakantor? Aba syempre dahil bilang cultural bearer, ayaw ko naman na mamatay sa henerasyon ko ang nakagisnang kultura na ito dahil ito'y napakagandang kultura na dapat ipamahagi at ipamana sa mga young generations. So may mga bata na rin akong naturuan at sinasama kapag may mga novena, pero dahil na rin siguro sa edad nila, mga hindi pa sila handa upang ipakita na marunong sila dahil nauunahan pa sila ng hiya. Pero alam ko at I am hoping na magkakaroon din sila ng pagkakataon later on kung meron talaga silang calling at alam kong gagawin din nila later on. Ang kanturit ay tradisyong Pilipino na iniaalay ang kaluluwa ng mga yumao sa Diyos habang nagbibigay kapanatagan sa mga namatayan ng mahal sa buhay. Ayon nga kay Sir George, ayokong mamatay sa henerasyon ko ang kulturang ito dahil napakagandang ipamana ito sa mga susunod pang henerasyon. Kaya naman, naway magpatuloy ang pagsasagawa ng kanturit kasabay ng pagyabong ng ating kultura at pananampalatayang sumasalamin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.
Yan, sa open